Hello guys, good morning, happy weekend sa lahat. So napadaan lang ako dito sa store kasi naalala ko may mga i-out tayong unit ngayon na kailangan natin i-check para syempre by tomorrow hindi na tayo matambakan ng mga i-out na units. Kasi kahapon sobrang naging busy namin. So hindi kami nakapag-video. Pasensya na. So ngayon mag-video tayo, may mga i-out tayong unit. So ang dami din kasing tao sa store kahapon and sobrang naging busy yung araw namin. So kaya sabi ko ngayon, supposed to be Sunday, it's rest day. Pero ngayon itetest natin to para ma-out na rin natin tomorrow, maipapack na lang yung mga items. And may mga papalalang move tayo kasi ngayon, okay? So sa mga nagtatanong din, ongoing pa rin yung promo natin for the other yung mga units natin like WE, Double Bell, ENC. So ongoing pa rin yun guys. Basta nasa clearance folder, ongoing yon, hindi ko tinatanggal, ongoing pa rin yon. Okay, so for the CC Shadow, same, pa rin, ganun pa rin. Basta lahat doon nasa clearance folder. And kung nanonood ka sa YouTube guys, kung nanonood kayo sa YouTube, ngayon, nakita nyo lang to sa YouTube. Guys, follow nyo yung page natin, Mavs Airsoft PH. Yun na yung bago nating uploadan ng mga videos kasi hindi tayo makapag-upload dito sa mavs.ph. Okay, so kung gusto nyo manood ng mga videos ng dito galing sa store, doon kayo sa Mavs Airsoft PH. Okay, so ito i-test natin tong kay Sir Jason ng Negros Occidental. So ito yung kinuha ni Sir. Double Bell High Kappa 303 or Pit Viper John Wick 4. Okay, so test natin. So maganda to kasi kahapon may na-receive din akong feedback regarding John Wick 4 na Double Bell kasi guys, magkakaiba ang tatlong naglabas ng tatlong meron dito sa natin, sa store natin na Pit Viper. Unang-una syempre si Army Armament. Dalawang klase ang meron, isang regular version and high-end version. Okay, pangalawa si EMG. So si EMG dalawa ding klase, pero ang klase ng meron siya is the full auto version and the regular semi-auto only. Okay, so yun mga Pit Viper. Ito pala yung pagkakaiba ni AA na high-end at saka regular version. Si regular version is regular parts lang. Okay, pero knowing Army Armament, yung mga parts ni Army Armament is naka-pre-upgrade na kahit mga regular version lang ng mga or variants lang ng mga items niya. So si high-end naka steel parts, naka hammer pad protection na rin. So yung mga markings niya, same naman, markings is licensed. So kumbaga naka-upgrade na si high-end version, okay? So CNC din yung slide ni high-end version. Same with the EMG. Okay, so si EMG naman, yung variant niya is semi, ayun lang pagkakaiba, semi and full auto. Okay, ito naman yung entry ni Double Bell for the Pit Viper John Wick 4. Okay, so kumbaga ito, entry level to. Kung gusto niyo medyo mas mataas na, syempre kalidad, go for the other Army Armament units like the Army Armament or EMG, syempre. 'Di ba? Kumbaga, top of the line, okay? So ito, entry level to, 'di ba? So ito yung box niya, kasama na yung box. Open natin guys. So to check kung ano yung mga kasama niya, ano ba yung mga kasama niya. So unang-una kasama niya, ito sa box is Continental coin. So sa ibang Pit Viper wala to. Syempre Continental card. Nozzle. So yung extra nozzle niya guys, hindi siya compatible kay WE. Compatible siya with the Army Armament unit kasi undersized to eh. So ang parts label is undersized, same with the Army Armament or TM. So yung mga ibang kumbaga sa market naman ano naman yan guys, paano ba? In general compatible sila. For example, si WE, madaming umaasa na brands kay WE sa mga parts niya. So, pero hindi naman siya totally na drop fit dun sa ibang units.
Syempre, kumbaga si WE, ginawa niya yung mga nozzle niya, ginawa niya yung mga parts niya para kay WE brand din. Syempre, para doon sa mga pistol na meron siya. 'Di ba? Pero, syempre in general, kunyari, high kappa to high kappa, compatible naman sila. Pero meron ding hindi. So, medyo, alam mo yun, need doon is to, to modify. So, masanay na kayo sa pistol, usually, pag walang parts, or pag wala kayong mahanap na parts, kailangan talaga i-modify para magamit, or para ma-fit in doon sa GBB na meron kayo. Okay, so, kumbaga, mamimili na lang kayo, mahihirapan kayo mahanap ng parts, or, i-modify na lang natin to fit in. So, isa yan sa mga dapat i-consider sa pagkuha ng unit. Syempre, ano ba yung may aftermarket parts ba yan? Pero syempre, katulad yan yung mga high-end na units or high-end na GBB, mostly talaga is pre-order yung parts or walang parts. So, yun. Meron naman parts, pero alam mo yun, medyo siya, mahirap hanapan. Okay? So, syempre, kasama na rin pala yung case dito, guys. Hindi ko pa nabanggit kanina. Cleaning rod, meron na rin kasama. So, ito yung unit. So, guys, yung nakikita nyo mga basa-basa, normal yan, So, from the factory, silicone siguro nila yan. Yan, basa-basa. So, kung makikita nyo, guys, may mga markings siya. Ayan, Pit Viper markings. TTI markings. Naka-enlarge na magazine release. Naka-magwell with TTI markings. And naka-compensator. So, yun nga, kanina nabanggit ko, entry level lang siya. Kung gusto nyo magka-Pit Viper, medyo kinukulang kayo for now. Pero gusto nyo na kasing kumuha, pwede naman kayo mag-settle dito sa entry level natin na double barrel John Wick 4. Okay? So, pwede nyo rin naman munang ipunin and then go for the Army Armament or the EMG. Pero kung gustong-gusto nyo na talaga, okay naman tong si double barrel. Pero syempre, yung expectation natin regarding dun sa unit to match the high-end version or high-end variants ng mga Army Armament or EMG, syempre, medyo mas mababang kalidad, syempre, 'di ba? Pero hindi ko naman sinasabing hindi siya okay. Okay naman siya. Pero hindi tayo syempre mag-expect ng alam mo 'yon, same with the high-end variants. Okay? So, naka-metal slide siya. Kasi yung iba, guys, in-expect nila, sobrang, double bell binili ko, ganyan. Or, diba, in-expect nila kasing ganda din yung Syempre, hindi ganun, guys. Hindi ganun. Kaya, kumbaga, kaya nga lagi ko sinasabi, it's a entry-level unit for the, kasi, syempre, diba, gaya ng, G17, meron din siyang entry-level, like the ENC, ano pa ba? Double bell, 'di ba? So may mga mid-end variant din like WE, or kung gusto mo ng mga mas matataas pa doon, ICS, ICP 17. So guys, may mga pagpipilian naman tayo. So ayun, depende na lang sa inyo syempre. Okay? So ito yung niya, compensator. So for the compensator, guys, ito madami nagtatanong. Normal ba 'to? Yes, normal 'to. Normal 'to kay Pit Viper na double bell. So, hindi talaga siya naka-fix gaya ni Army Armament. So, kasi si Army Armament, parang naka-tornilyo dito banda. Ito, normal to, guys, So, kami, and katulad din kahapon, may complaints kaming natanggap regarding dito na bakit daw ganito. So, normal kasi to. So, wala tayong magagawa dito sa part na to kung di fix natin. So, ano ba yung way ng fixing natin? So, kasi ang nakikita ko dito is pwedeng idikit lang. So, siguro wala namang harm sa pagdidikit nito. Wala naman siyang tatamaan. And wala din namang gagalaw dito sa parts na to. Unless, i-open mo siya. Or, i-dismantle mo. Diba? Pero kung ipuputok mo lang, diba? And natanggal naman, pwede mo naman siyang alisin in case na ididikit mo. Siyempre yung natatanggal lang ipang didikit mo, okay lang naman siguro. So yun nga, tinatawag kong modification, so sa mga units.
Pero syempre titingnan mo muna kung may tatamaan, di ba? Okay, so normal to sa Pit Viper guys ha, ng double bell. Hindi talaga na nakapix. Teka, may ano ba tayo dyan? Sample. Pakita ko sa inyo yung Army Armament. So this is the Army Armament high-end version. Wala siyang galaw. Okay? So ayun, for the size, teka, paano pala natin masusukat yun? Okay, so for the size, talagang mahaba ang Army Armament. So maikli talaga ang standard regular size ng Pit Viper. So kasi si EMG ka-size din ito ni double bell. Si Army Armament talaga oversize. Mas mahaba siya or mahaba siya. Okay, balikan natin ka. Okay, so ano pa ba? Ayun, may serial number, compensator, non-threaded yung ano niya, compensator niya. May mga units na threaded guys. Yung sights niya adjustable, trigger niya adjustable din. Magazine capacity is around 30, and then may TTI base plate marking siya. Okay, so i-test natin guys kung ilang FPS out of the box, and syempre testing na rin tayo para kay Sir Jason para makita niya yung unit is working. So isasabay ko na dito guys si si MEU. Kasi napapa-out natin via Lalamove. So ang gagamitin natin gas is 12 kg of dyno. Regardless of brand, okay lang naman kahit anong brand guys. Basta 12 kg. Kasi don't get me wrong pwede naman ang 14. Pwede ang 14 kasi wala namang problema doon. Kung gagamitan mo ng 14, okay lang. Pero remind you na pag mas malakas ang pressure ng gas, syempre mas mabilis ang wear and tear ng mga items. So yun yung cons. For example, ako may sasakyan o nag-upgrade ako. Katulad ngayon, hindi ko na ma-enjoy yung ride ng isa kong sasakyan kasi sobrang taas. So, di ba? Yung cons naman nun, okay, pogi, sa airsoft malakas. Pero syempre, di ba, nako-compromise yung ibang ibang parts. Kung ganon, kumbaga sa airsoft nako-compromise yung parts. The same din sa sasakyan kasi nagpataas ako, nagpalaki ng gulong, monster truck, di ba? So nako-compromise yung parts, di ba? Dito rin nako-compromise yung parts niya kasi nga sobrang lakas nung gas na gamit mo. Pero syempre, kung may pampalit ka naman agad, wala namang problema. So ayun, palit ka na lang if in case na nasira, may nasira agad, pwede ka na magpalit agad. Okay? So don't get me wrong, pwede ang 14, hindi lang siya recommended, pero pwede 12 ang recommended, yun ang pwede. Okay, so test natin kasi may mga clients kami dito na 14 talaga yung ginagamit nila. So kahit nasabihin namin na, sir, ano yan, di recommended, okay lang sa kanila kasi nga, ayun, papalit na lang daw sila ng parts just in case na may masira. Oh well, ganun talaga. Syempre, kung gusto mong malakas yung unit, talagang, ganun na mangyayari. Okay? So, yung corona nating dilaw is low bat. Ito muna yung gamit ko. EasyTech 5000. Okay, firing. Safety pala guys, ambi-safe dito. Ito. Firing. 282. 265. So, dito sa corona natin medyo mas mababa ito magbasa.
So FPS nito is around 290 siguro, 290 to 300 out of the box. 272, 265. Okay. So ayun, again, thank you kay Sir Jason ng Negros. Shoutout din sa mga taga Negros. Ayan, okay na yung ano, Pit Viper. So sa paglulubricant guys, ito. Dito lang sa mga moving parts natin. Hindi na tayo maglulubricant dun sa mga parts na hindi naman need i-lubricant. Okay, so for the gas guys, pag maggagamit kayo ng ano, gas, okay lang na ano, iwanan ng gas. Okay lang din ng kasi ako ang practice ko is iniiwanan ko talaga ng ano, ng gas kasi active lubricant na yun for the O-ring. Para hindi naman siya napupunit. So ito okay na to. Samahan na lang natin ng BB. So okay guys, ito naman next natin. Medyo napahaba tayo dun So ito naman, para kay ano ba to? Nakalimutan ko yung name. Pero going to Cavite. So ito naman, MEU 1911. Double bell din. Tawag dito. Isa siya sa mga naka-clearance natin ngayon. And ayun, test natin. Unbox din natin guys. So the same naman na kasama, wala lang siyang Continental coin kasi hindi naman to John Wick. So ito yung tool for the barrel, nozzle, extra nozzle. So lahat ng double bell may extra nozzle. Hindi dahil sa kasi iba iniisip kasi baka mamaya madaling masira or what. Basta 12 kg lang gagamitin nyo, hindi naman madaling masira. Nozzle and cleaning rod, syempre kasama na rin yung case. Ito guys, check nyo to. Isa to sa mga maanuhan, mabilisan. So Springfield Armory, metal slide, metal lower frame. Double stock yung magazine niya. So basa-basa din siya guys, tulad ni ano, Pit Viper. Saan na yun? Okay, so test natin guys. So guys, normal din pala in case na bago yung unit. May mga times din na ano, tawag dito, sumisingaw kahit bago. So normal yun kasi hindi naman siya nakahit, yung iba hindi nakahigpit dito ng ano nga, tornilyo niya. Okay, so ito yung unit. Makikita nyo to sa clearance folder natin. So check nyo guys, sa mga new subscriber, check nyo guys yung ano natin, folder natin, MAVS G drive. Diyan nyo makikita yung mga items. If in case na may mga hinahanap kayong items, mag-PM lang kayo sa akin. Okay, so test natin. Firing. Ito naman 305. 307, 295. Okay. So isa pa nga test natin ulit. Parang medyo mahina siya I mean parang hindi ako na-satisfied din sa ano nga, sa blowback niya. So guys, ang magazine din may cool down din lumalamig din to after 2 rounds. So kailangan mo siyang ibalik sa dating niyang temperature. Okay?
So consistent naman. Okay, again, thank you sa mga ano natin, sa dalawa nating dalawang knockout nitong unit na to. Again, Pit Viper yung una natin tinest, double bell, and itong MEU 1911. Springfield Armory. Ito guys. So yun, happy Sunday sa lahat. Happy weekends. Ito pala, test pala natin to, habol natin. Meron pa akong isa. Ito naman, pre-order kakagaling lang sa Taiwan. Ay, sa Hong Kong. Teka. Ito guys, madami ding nito, may gusto. Or ang dami nagkagusto dito sa unit na to. So, ito para kay Sir Stephen Ong, KP02, KJ Works. Ang ganda. So, it's made in Taiwan. Guys, ito yung mga kasama nyo sa box. Ito, nilagyan ko na rin ng kahapon pa to actually. Ito yung box nyo. KP02. So, test lang natin guys kung ilang FPS. Polymer yung niya pala guys Itong frame nya. Siyempre, yung slide niya is metal. Okay, test natin. Firing. 300 din. 285. Baba talaga magbasa nitong corona natin. Okay. So, KP02 guys. Okay, so yun, thank you Sir Stephen Ong. So if ever guys, ayun pala, if ever na may mga gusto kayong units pero wala dito, pwede kayo kuha sa akin. So madali lang naman yung guys, 2 weeks lang naman. Kagaya ni Sir Stephen, hintay-hintay lang. Syempre hindi naman lahat na ilalagay natin dito. May mga units din na wala syempre tayo na kumbaga papakuha na lang, okay? So ito, fresh pa galing Hong Kong. Thank you Sir Stephen. So ayun guys, na tayo, batchy na tayo. Family day tayo today. And if active naman yung chat box natin, and if ever may mga tanong kayo regarding units, mag-PM lang kayo sa store natin. And sasagot naman agad ako. Okay? So, yun. Thank you and happy Sunday sa lahat.